Kabanata 486. Sinabi ni Mandy Zimmer habang nakasimangot, hindi ka dapat namimili ng mga customer mo kaya maging tulad ng isang mata pobre. Customer siya, hindi ba ako ay ganun din? Nagustuhan ni Mandy ang mga damit na sinusubukan niya, nakaramdam siya ng kahihiyan matapos sinabihan na tanggalin niya kaagad pagkatapos. Ang tindera sa shop sa harap ng kanyang mukha ay ngumisi at bahagyang tumawa. Ginang, dapat mong malaman na mayroon din ang mga customer ng iba't ibang mga ranggo. Iba pang mga bagay bukod, hindi mo maaari kahit na ihambing laban sa ginang na bumili nitong maraming mga item dito. Siguro kung ano ang binili ng ginang sa isang lakad ay higit pa kaysa sa kung ano ang makukuha mo sa iyong buong buhay. Ang kaakit-akit na babae ay nagbigay ng isang nakangiting-ngiti matapos itong marinig. Ang ilang mga tao ay talagang kailangang malaman ang kanilang lugar at hindi masyadong nakakahiya ang kanilang sarili. Sukatin mo ng maayos ang iyong sarili pagkatapos mong makita kung kaya mong ihambing laban sa akin. Ang tao na may isang bangkos ng mga susi na nakabitin sa kanyang baywang ay lumakad papunta sa babae sa sandaling iyon. Bakit ka pa nakikipag-usap sa mga mahihirap na taong ito? Sa mga oras na tulad nito, ang pera ay nagsasalita ng dami. Ang mga taong ito ay hindi tulad na mayroon silang pera. Kung nais mong i-play ang Diyos, hindi bababa sa ipakita ang ilang cash sa iyo. Nagpapakita si Mandy ng kawalang kasiyahan sa lalaki at babae. Halata na ang babae ay mukhang may bahay na may-ari, ngunit siya ay labis na mayabang sa kabila nito. Nais ni Mandy na sabihin ang kanyang isip sa kanila. Ngunit pagkatapos ng nangyari sa kanyang pamilya, isang luho na ang damit na may tatak at abot kaya. Kung siya ay bumili ng higit pa, ang upos sa bahay at pagkain ay magiging hindi sapat para sa buong pamilya. Ikaw, bago matapos ni Mandy ang kanyang pangungusap, si Harvey York tumayo at sinabi ng mahinahon, ang tindahan ba ay nagsasabi na ang sinumang bumili ng higit pa ay nakakakuha ng mga item? Tumingin ang may-ari ng lupa kay Harvey na may kasiraan. Ano, gusto mo bang makipagkumpetensya sa akin? Ang isang mahirap na tulad mo ay hindi kailanman makakaya na magkaroon ng isang solong sweet room tulad ng minahan. Habang nagsasalita siya, kinuha niya ang mga susi mula sa kanyang baywang at nagsimulang iikot ang mga ito sa paligid. Ang mga susi ay ginulo habang nakikipag-usap sa bawat isa. Ayon sa mga presyo ng Buckwood, isang suite room na ganyan ay nagkakahalaga ng halos $800,000. Kung titingnan ang bilang ng mga susi ng Panginoon na may-ari ng lupa, ang kanyang halaga ng net ay higit sa milyon-milyon. Mayroon siyang isang kapalaran, nagmadali si Mandy kay Harvey at tahimik na sinabi, Harvey, hindi natin maaaring kayang ma-provoke ang mga lokal dito. Hayaan na at hindi maging sanhi ng anumang problema. Hayaan lamang na magkaroon sila ng kung ano ang gusto nila. Ayaw niyang itapon ni Harvey ang isang galit at iyon ay mas malaki ang gastos sa kanila. Ang mga lokal sa Buckwood ay may malakas na impluwensya, lalo na ang mga mayayaman na tulad nila. Pinakamainam na hindi sasaktan sila. Ang kanilang buong pamilya ay nasa malaking problema ngayon, hindi sila magagawang manatili sa Buckwood ng matagal kung patuloy silang nakakaakit ng maraming problema. Kasabay nito, tiningnan ng may-ari ng lupa si Mandy, nang malapit at ang kanyang mga mata ay kuminang. Binibini, hindi ka mukhang masama. Bakit ka kasama ng mahirap na tanga na ito? Sumama ka sa akin, bibilhan kita na kahit anong gusto mo. Umatras si Mandy matapos tingnan ang kanyang malandi na mukha papunta sa kanya. Papayagan na siya ni Harvey hanggang sa makita niya ang eksena. Ang kanyang malamig na tingin ay nakatuon lamang sa may-ari ng lupa. Sa susunod na sandali, lumingon si Harvey at ngumiti kay Mandy. Darling, bibilhan kita kahit anong gusto mo. Si Mandy ay nanigas. May katulad na sandali na nangyari sa Niamey hindi pa ganun katagal. Ngunit ginamit niya ang card ng kanyang boss sa sandaling iyon. Saan niya makuha ang maraming pera ngayon na siya ay dumating sa Buckwood? Nang walang pangalawang pag-iisip, umiling-iling si Mandy at tahimik na sinabi, alam kong maaaring may lihim kang nakatago,
ngunit hindi na kailangang kumilos ng madali. Kami talaga ay hindi kayang saktan ang taong iyon. Hahaha. Ang may-ari ng lupa ay nasiyahan sa pakikinig sa kanya. "Oh brat, alam ng iyong ginang na hindi ka maaaring maging tumututol sa akin. Bakit ka pa nandito nagbubuga ng walang kaparirikan? Sabihin mo kung ibibigay mo sa akin ang iyong ginang, at bibigyan kita ng $15,000. Siguro 30,000. Ang may-ari ng lupa ay nasa kanyang mataas na tindig, parang hindi ito ang kanyang unang pagkakataon na gumawa ng mga ganitong bagay. Kabanata 487. Si Mandy Zimmer ay kumukulo sa galit pagkatapos niyang marinig iyon, ngunit maaari lamang niyang kagatin ang kanyang mga ngipin sa sandaling iyon. Ang kaakit-akit na babae ay parang siya ay nasanay na sa eksena, siya ay sanay makipaglaro ng malalaki. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki na may-ari ng lupa ng walang pag-asa, "Mahirap ka tanga, ang aking asawa ay isang tunay na mapagbigay. Kailangan mo pa upang gumana para sa isang mahusay sa ilang taon upang makakuha ng $30,000, tama? Kung ako ikaw, kukuha ako ng pera at sumibat. Basta iwanan mo dito ang binibini." Ang tindera sa shop sa gilid ay nasa kalagayan din para sa problema, at agad na lumakad ng nakataas ang kanyang dibdib. "Say, lagi kong inaasahan na magkaroon ng isang tao na makakaya makita ang nakaraan ng aking mga bahid. Oh maganda, sobrang swerte mo. Handa akong maglabas ng $30,000 na break-up fees para lamang sa'yo." Ang tingin ni Harvey ay naging mas malamig at mas malamig. Tumingin siya sa gabay sa pamimili at ang may-ari ng lupa ay walang pakialam. "Dahil ito ang mall, gagampanan ko ang iyong mga patakaran. Sa palagay mo ang pagkakaroon ng pera ay kahanga-hanga. Bibilhin ko lahat ng nasa tindahan, tulad ng sa iyo. Bibigyan kita ng $30,000, ngunit hindi ako interesado sa iyong babae. Gusto ko lang siyang lumuhod at humingi ng tawad sa aking asawa." Ang mga salita ni Harvey ay kasing lamig ng yelo, kasama ang isang hindi mapag-aalinlangan na pangangibabaw. Ang puso ni Mandy ay lumaktaw sa isang pagkatalo matapos marinig ang kanyang pahayag. Hindi niya inakala na si Harvey ang nangingibabaw na ito. Mas mahalaga, sinabi niya na gusto niya lahat ng nasa tindahan. Alam ba niya kung gaano kamahal ang mga items sa tindahan? Kung nais niya ang lahat, ilang $1,000 ang minimum na magagastos dito. "Harvey, ikaw ay tumahimik na lang. Alam mo ba kung magkano ang magastos sa mga damit na ito?" Mabilis na sinabi ni Mandy. Siya ay isang live-in na manugang. Kahit na mayroon siyang kaunting pera na naiwan mula sa Nyonghi noong nagtatrabaho pa siya sa isang tanggapan, humiram na siya ng kaunting pera mula sa ibang tao. Paano niya mabibili ang lahat mula sa tindahan? Ang may-ari ng lupa ay nagyelo ng ilang sandali, pagkatapos ay nagsimulang tumawa ng walang katotohanan. "Kung gayon, hayaan mong ipakita sa akin kung kaya mong bayaran ang mga bayarin. Kung kaya mo talagang kumuha ng maraming pera, hahayaan ko ang aking ginang na lumuhod at ipapakita ko agad ang aking sarili." Paano ang tunog na iyon? Ang kaakit-akit na babae ay tumawa ng malakas. "Narinig ko lang ang pinaka nakakatawang biro. Hindi pa ako nakakita ng isang mahirap na tanga na katulad mo. Mukha ka ng burol. Huwag magkaroon ng anumang ideya kung ano ang mga kahihinatnan na madadala mo kung nakasagabal ka sa harap namin." Ang tindera sa shop sa sandaling iyon ay nagsasalita din kay Harvey na may kasiraan, marami siyang nakitang mayayaman. Ngunit ang mga mayayaman ay palaging may mga tagapagpahiwatig na ibunyag ang kanilang sarili na magkaroon ng ilang pera. Ngunit sa kanyang mga mata, si Harvey ay tila isang mahirap na talunan. Walang paraan na maaari siyang magkaroon ng pera. "Sinuri namin ang aming inventaryo para sa ngayon, at gagawin namin kailangang kalkulahin ang halaga ng pera kung ikaw ay magpasya na bilhin ang lahat dito. Ang kabuuan dito ay $600,000, magbabayad ka ba ng cash o credit?" Sinabi ng tindera sa shop na tulad nito ay isang biro. Tumawa si Harvey at sinabi, "Alright, ngunit lahat ng mga komisyon ay ibigay sa batang babae na ito." Itinuro ni Harvey ang ibang tindera sa shop habang siya ay nakikipag-usap.
Hindi siya tumingin sa kahit sino na may paghamak anumang sandali at ginagamot niya ang bawat customer ng parehong paraan. Nagyelo si Mandy ng sandali nang pumunta si Harvey sa harap ng checkout counter. Nakuha ng may-ari ng lupa at ang kaakit-akit na babae ang bahagyang pagkakabalisa pagkatapos makita ang paningin na iyon. Ang mahinang pakiusap na ito ay talagang may pera na babayaran ang mga bayarin. Biglang nagbago ang malamig na ekspresyon ni Harvey ng bahagyang, "Crap, nasaan ang aking debit card? Maaaring naipasa ko ito kay Yvonne Xavier para sa kanya na maghanda para sa mga bagay tungkol sa Sky Corporation." Si Harvey ay walang pagsasalita, paano siya magkakaroon na makalimutan ang tungkol sa isang bagay na mahalaga? Pinakawala ng may-ari ng lupa ang isang buntong hininga matapos makitang, hinahanap ni Harvey ang kanyang pita kapag katapos ng ilang sandali, ipinapakita muli ang kanyang nakangising mukha. "Huwag sabihin sa akin na nakalimutan mo ang iyong pitaka. Ako ay mausisa kung aling mga branded wallet ang maaaring humawak ng $600,000. Sabihin mo sa akin, pupunta ako at kukuha ng isa sa aking sarili." Nakakainis ang sinabi ng may-ari ng lupa. Ang kaakit-akit na babae ay pinakawala ng isang malabong ngiti na ang hangarin ay mangutya kay Harvey. "Kung wala kang pera, huwag magpanggap na isang mayaman. Sa palagay mo ba ay nasa isang palabas ka sa TV o sa isang bagay?" Ang epekto ng komedya ay mahusay. "Nakakahiya, lumayas ka dito. Pwede ka bang tumigil at nakakagambala ka sa akin sa pagbili ng damit?" Kabanata 488. "Sir, kung wala kang pera, may oras pa para maglakad palayo ngayon." Ang tindera sa shop ay nawala ang lahat ng pag-aaksaya ng pasensya ng oras kay Harvey York, at inutusan siya. "Tatawag ako," sinabi ni Harvey habang naglalakad palayo mula sa tindahan. "Hihihi, tatawag. Itigil ang pagpapakita kung wala kang pera, bakit ka pa nagpapanggap na tumawag? Tingnan natin kung gaano katagal ang iyong pupuntahang tawag." Ang kaakit-akit na babae ay tumawid sa kanyang mga bisig, na may mukha na puno ng pagkasuklam. Sa kanyang mga mata, ay nagpapanggap na tumawag si Harvey para lang tumakas. Napahiya si Mandy Zimmer. Gusto niyang aminin lang ni Harvey kung wala siyang pera sa kanya sa halip na tumawag bilang isang dahilan. Siya ay hindi tinanggal ang kanyang damit sa sandaling iyon at hindi alam kung ano ang gagawin. Matapos ang kalahating minuto, ang tunog ng isang tao na naglalakad sa mga takong ay mabilis na narinig mula sa loob ng tindahan. Nagmamadali ang manager ng tindahan sa labas ng tindahan at tumingin sa paligid niya. "Manager, may isang taong nagsisikap na magdulot ng problema." Naglakad papunta sa tindahan ang tindera sa shop manager at nagsumbong hanggang sa kanya sa sandaling siya ay dumating sa labas. Sampal. Hindi man lang naghintay ang shop manager para sa tindera ng shop upang matapos ang kanyang pangungusap at binigyan siya ng sampal sa buong mukha niya. Naglakad siya papunta kay Mandy at nakayuko. "Miss, ang tindera sa shop na ito ay naggagamot sa iyo ng masama at naging sanhi ng isang karanasan na hindi kasiya siyang pamimili. Patawarin mo kami. Bilang kabayaran, ang damit na iyong suot ngayon ay sa iyo upang mapanatili." Ang manager ng tindahan ay may malamig na pawis na bumababa sa noo niya habang nagsasalita siya. Ang Olden Trade ay isa sa mga pag-aari na nabili dati ni Harvey at kamakailan lamang isinama ito sa Sky Corporation. Tumawag ang pangkalahatang tagapamahala ng Olden Trade sa store manager at sinabi na ang CEO ay dumating dito upang mamili at nakalimutan ang kanyang debit card. Siya pagkatapos ay tinanong ang manager ng tindahan na hawakan ng mabilis ang sitwasyon. Nasa likuran siya ng tindahan sa buong oras, ganoon natural na magkakaroon siya ng isang matatag na ideya sa kung ano ang nangyayari. Ang mukha ng may-ari ng lupa ay malinaw na hindi ang kanilang CEO. Bukod sa lalaking iyon, may isa pang lalaki na lumitaw sa tindahan. Paano kung ang lalaking iyon ay ang maalamat? Ang manager ng tindahan ay lubos na may karanasan sa Olden Trade, natural na alam niya ang mga trick ng kalakalan dahil maaari siyang umakyat sa ranggo ng isang manager ng tindahan. Ang mas naisip niya ang tungkol dito, mas lalo siyang nagsimulang isipin na ang binata na nagdala ng kanyang asawa na kasama sa shop ay ang maalamat na lalaki.
Sa sandaling iyon, nanginginig ang manager ng tindahan hanggang sa kung saan siya ay nasa gilid ng pagluhod. Ngunit ang taong iyon ay palaging maingat. Gagawin niyang hindi maglakas loob na magtanong pa, maaari lamang niyang ipahayag ang kanyang saloobin sa mga aksyon na tulad nito. Nakita ng may-ari ng lupa ang nangyari at ang kanyang mukha ay medyo mapotla. Matagal na siyang nasa Buckwood, siya din ay isang katutubong. Wala siyang gaanong karanasan, ngunit ang kanyang intuition ay hindi masyadong masama. Ang manager ng tindahan ay palaging may napakabuting intuition. Maghahatid sana siya sa isang lokal na tycoon tulad ng may-ari ng lupa na may paghamak. Ngunit binago niya agad ang kanyang saloobin pagkatapos ng lumabas ang binata para tumawag sa telepono. Ano ang ibig sabihin nito? Saan man nanggaling ang binata na iyon? Kasama ang katayuan ng Panginoong may-ari ng lupa hindi niya nais na pukawin siya. Sa mga oras na tulad nito, ang mga mayayaman ay hindi bobo. Alam nila ang tungkol sa mga tao na kaya nila at hindi masaktan. Bago pa man bumalik si Harvey sa tindahan, ang Panginoong may-ari ng lupa ang nasa isip niya, ay tumakbo. Upang maging tumpak, umalis na kaagad. Hindi mahalaga ang pagkakakilanlan ng binata na ito. Kaya niyang hindi na niya kayang saktan pa siya. Labas. Pulong ng may-ari ng lupa sa kaakit-akit na babae. Hindi nasisiyahan ang babae, ayaw niyang umalis sa tulad ng isang mahusay na palabas. Bakit kailangan nilang umalis? Tumawa ng malamig ang babaeng kaakit-akit. Bakit kami aalis sa lalong madaling panahon? Hindi pa tapos ang palabas. Hindi ba ang mahinang tanga na tumawag ng tama ngayon? Nais kong makita kung anong uri ng tawag ang ginagawa niya. At ano ang sinasabi ng manager ng tindahan. Ako ay gumastos ng libu-libong dolyar bawat buwan dito at ngayon binibigyan lang niya ng damit ang isang ito anong mayroon sa kanya. Kinamumuhian niya ako. Hiningi mo ba ang aking opinyon? Kabanata 489. Ang may-ari ng lupa ay nakalok ang mga mata sa manager ng tindahan. Ang dalawa sa sandaling iyon ay ang kanilang mga puso ay konektado bilang isa. Pareho silang nais na mabulabog ang kaakit-akit na babae hanggang sa mamatay sa sandaling iyon. Nahulaan na ng isa ang pagkakakilanlan ni Harvey York. Ang isa pa ay may pakiramdam na si Harvey ay hindi lamang isang ordinaryong tao. Maaari lamang silang gumawa ng pag-control sa puntong iyon. Ngunit ang tangang babae ay kailangan pa ring patakbuhin ang kanyang bibig kahit ngayon. Pinapatay niya sila. Bago nila matapos ang kanilang mga pangungusap, si Harvey ay lumakad na pabalik sa tindahan. Hindi man lang siya tumingin sa may-ari ng lupa at nagsimulang makipag-usap sa manager ng tindahan. Tinawagan ko na si Kyle Wood kanina, tutulungan niya akong ayusin ang transaksyon. Ang isip ng manager ng tindahan ay hinipan, matapos marinig ang pangalang Kyle Wood. Hindi maintindihan ng iba kung ano ang ibig sabihin ng pangalang iyon, ngunit alam niya. Ang pangkalahatang tagapamahala, iyon ang pangalan ni Olden, ang pangkalahatang manager ng kalakalan. Ang isang ordinaryong tao ay hindi rin alam ang apelyido ng pangkalahatang tagapamahala. Ang tao sa harap niya ay nagsabi ng pangalan ng pangkalahatang tagapamahala. Kasabay ng mga salita ng pangkalahatang tagapamahala dati, lahat ng mayroon siya ang kanyang mga hinala ay tama pagkatapos ng lahat. Halos manginig ang manager ng tindahan at pinunasan ang kanyang malamig na pawis. Sir, mangyaring kunin ang anumang nakakakuha ng iyong mga mata. Isaalang-alang ito bilang aking tanda ng pagpapahalaga. Token ng pagpapahalaga. Tumawa si Harvey. Sa palagay mo ba ay nangangailangan ako ng pera? Oo, hindi mo. Ako, hindi niya masabi ang isang solong salita kahit na matapos ang mahabang panahon. Sa parehong sandali, ang isang tao na halos kasing bata ni Harvey na may suit at leather shoes ay nagmamadali sa tindahan. Natakot ang lalaki sa lalong madaling panahon nakalok ang mga mata niya kay Harvey at pagkatapos ay sinabi, "Pre." Walang ingat na tumingin si Harvey sa kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim ang binata at bahagyang nilamon ang kanyang mga salita pabalik, pagkatapos ay natatakot na sinabi, "Ginoo York, dapat mo akong tawagan kapag ikaw ay gustong mamili sa lugar ko. Mag-aayos ako ng mga bagay para sa iyo.
Tumulo ang malamig na pawis sa likuran ni Kyle pagkatapos niyang magsalita. Alam niya ang tungkol sa totoong pagkakakilanlan ni Harvey. Kung ginawa ni Harvey na hindi siya umiiral, pagkatapos ay walang Kyle Wood. Natakot siya sa nakakasakit kay Harvey, at siya iyon ang magbabayad patay siya pag mangyari yun. Ang mga nagawa niyang pakipaglaban sa kalahati ng kanyang buhay ay nangangahulugang mawala. Hindi na kailangan. Nakalimutan ko lang ang aking pitaka ngayon, ipahiram mo sa akin ng kaunting 100,000. Babayaran kita bukas. Hindi sinasadya ni Harvey. Nang walang salita, agad na itinapon ni Kyle ang platinum card sa manager ng tindahan at casual na sinabi, mag-swipe ito. Tandaan, ang lahat ng mga komisyon ay mapunta patungo sa tindera ng shop dito. Pinahid ng manager ng tindahan ang kanyang malamig na pawis sa kanyang mukha. Pagkatapos ay tumingin kay Kyle Wood na nakatitig sa isang mabangis na titig. Hindi siya naglakas loob na magbigkas ng isa pang salita, kung gayong mabilis na tinanggal at ini-swipe ang card. Ang beep na tunog ay narinig mula sa isang na-swipe na card. Ang may-ari ng lupa ay nanginginig hanggang sa punto ng kanyang mga taba ay nagsimulang gumagalaw sa kanya. Naalala niya kung sino si Kyle sa sandaling iyon. Ang pangkalahatang tagapamahala ng Olden Trade ay napakahusay at kilala sa buong Buckwood. Ngunit para sa isang tao na tulad nito ay magalang habang sinusubukan upang mapanatili ang kanyang pag-iingat, maaari lamang itong sabihin na ang pagkakakilanlan ng binata ay malinaw na pambihirang. Ang kaakit-akit na babae ay hindi ganap na walang kabuluhan, alam niya sa sandaling iyon na ang katayuan ni Harvey ay hindi ordinaryong alinman, wala siyang takot, ngunit sa halip ay tumingin siya kay Mandy na puno ng paghanga, upang makasama ang tulad ng isang bata at nangangako na ibig sabihin ng tao na siya ay may mas mahusay na kakayahan kaysa sa kaakit-akit na babae mismo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 490. Gumagana ang card, hindi ba? Sinabi ni Harvey York bigla. Pagkatapos ay kukuha pa ako ng isa pang 30,000 dolyar. Hindi naglakas loob si Kyle Wood na magtanong ng higit pang mga katanungan, at kumaripas ng mabilis ang tindahan, pagkatapos ay binigyan si Harvey ng isang papel na bag pagkatapos ng 3 minuto. Hindi man lang sinuri ni Harvey ang mga nilalaman ng bag at itinapon ito mismo sa pintuan ng tindahan. Ang mga stack na mga asol na papel na pinagsama sa bag, nagulat ang lahat sa paligid. Narito ang iyong 30,000. Ang may-ari ng lupa at ang kaakit-akit na babae ay malapit nang tumakas sa eksena. Ang kanilang mga puso ay tumatama ng mabilis sa sandaling iyon. Naalala nila na hiniling ng binata na sila ay humingi ng tawad kapalit ng 30,000 dolyar. E paano kung mayaman ka? Hindi rin ako mahirap. Ikaw sa tingin ko ay nagmamalasakit sa pera. Tumingin ang kaakit-akit na babae kay Harvey na naiinis. Ngumiti si Harvey nang hindi nagsabi ng isang salita habang nakatitig sa may-ari ng lupa. Naramdaman ng may-ari ng lupa na parang ang mga buhok sa kanyang katawan ay tumayo nang tiningnan niya ang ekspresyon ni Harvey. Alam niya na kung hindi niya magawa ito, ang binata sa harap niya ay may gagawin sa kanya. Nag-isip siya tungkol dito. Ang pangkalahatang tagapamahala ng Olden Trade, si Kyle Wood, ay kailangang maging kagalang-galang sa harap ng taong ito at hindi kahit isang hininga sa hangin ay maaaring marinig mula sa kanya. Ang isang mayamang tao tulad ng Panginoong May Lupa ay hindi maaring ihambing sa binata na ito. Ang Panginoong May Lupa ay hindi nag-aksaya ng isang segundo at isinubo ang kanya ng pabalik sa buong mukha ng kaakit-akit na babae. Bakit mo pa rin pinapatakbo ang iyong bibig? Lumuhod at humingi ng tawad sa ginang ngayon. Nagyelo ang babae, naintindihan niya agad iyon ang pagkakakilanlan ng taong ito sa harap niya ay hindi mailarawan. Hindi sana ang may-ari ng lupa na galit ito kung wala siyang ginawang mali. Kasabay ng tunog ng tuhod ng babae sa sahig, sinabi niya kaagad, pasensya na, ito ay kasalanan ko. Matapos ang paghingi ng tawad, tiningnan ng may-ari ng lupa si Harvey, bilang kung sinusubukan niyang palugdan siya. Sir, kung wala nang iba, aalis na ako ngayon.
Matapos tumango si Harvey, kinuha ng may-ari ng lupa ang kaakit-akit na babae at tumakas sa eksena ng mabilis hanggang kaya nila. "Sir, humihingi ako ng paumanhin para sa aking bastos na pag-uugali dati. Ito ay pagkakamali ko." Ang tindera sa shop ay hindi maglakas loob na gumawa ng anupaman bukod sa pagyuko at paghingi ng tawad kay Harvey. Pinupunasan ng manager ng tindahan ang kanyang malamig na pawis. "Sir, ipinapangako ko sa iyo na ang mga insidente tulad nito ay hindi na mangyari muli kapag namimili ka dito." Mabilis na sinabi ni Kyle, "Ang pangyayaring ito ay nagpakita sa akin na ang panloob na pamamahala ng Olden Trade ay hindi perpekto, hahawakan ko ito ng maingat." Si Harvey ay casual na inilipat ang kanyang paningin sa kanya, hindi binigyan pansin ang kanyang sinabi at pagkatapos ay malumanay na ngumiti kay Mandy Zimmer. "Maliban sa damit dito, nabili ko na ang mga nagustuhan mo sa ibang mga tindahan. Mayroon ka bang anumang mga plano para sa kanila?" Si Mandy ay na-froze over, binili talaga ni Harvey ang lahat ng damit na sinubukan niya dati. Wala siyang oras upang maproseso ang nangyari, pagkatapos ay hindi sinasadya na tinanong, "Saan ko dapat panatilihin ang maraming damit?" Pumalakpak si Harvey sa kanyang noo. "Magandang punto. Ang bahay ng pamilya ni Mandy ay kasalukuyang ang pag-upa ay hindi kahit 1,600 square feet ang laki. Hindi nila mapamamahala ang panatilihin ang maraming damit na ito." Sinulyapan niya si Kyle. At agad na sinabi ni Kyle, "Ginang Zimmer, mula sa iyo na bumili ng maraming damit mula sa amin na may isa lamang pagbili, ikaw na ang aming nangungunang miyembro ng klase. Ayon sa mga patakaran, ayusin namin ang pinakamalaking dressing room para sa iyo dito. Lahat ng iyong mga pinamili ay dadalhin doon. Hugasan namin ang iyong damit batay sa material ng mga ito ay gawa sa labas, at magkakaroon ka ng iyong sariling kawani ng serbisyo sa customer. Kung kailangan mo ng kahit ano, kahit nasaan ka, ihahatid ng kawani ang nakapapawi sa kahit saan mo gusto." "Medyo magandang serbisyo," tumawa si Harvey, tulad ng nararapat. Tulad ng nararapat, yumuko si Kyle habang pinupunasan ang kanyang malamig na pawis, hindi siya naglakas loob na magbuga ng higit pang mga bagay na walang kaparirikan. Nagyelo si Mandy sa sandaling dumating siya sa sariling silid. Ang bahay na ito ay dapat na hindi bababa sa ilang libong parisukat na laki ng paa. "Ang damit na dinadala dito ay isa sa akin." Ano ang ginawa ni Harvey? Paano niya ginawa si Kyle, isang tao na parang siya ay may mataas na katayuan, gagawin ang kanyang pag-aayos hanggang sa saklaw na ito?